Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa at ang pagkipagkaya sa Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga ginikilo kong kapatid, 40 araw nang nakalipas buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ay dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo. Sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itadhana ni Moises ang totoong naganap, ay ang pagkipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik sa tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, kanilang nakilalang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo narito ngayon at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Pakihawakan po natin mga kandila sa mga may dala. Panalangin ng pagabasbas. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggagalingan lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong pinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak na iyong bumubo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapati mong umawit ng pagkupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakas sa landas sa iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di nagmamali mong liwanag, si Jesus naming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kaya nasisindihan natin ang mga kandila. Malaki na lang palinti. Ay, nako. Sarap ang mga. Halina't tayo lumakad sa Panginoon, humarap, sa kapayapaan niya'y galak, ay taglayin nating lahat, sumasamot, nagpapasalamat. Mari na pong hipan ang sindi natin mga kandila. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan, kaloob sa luwa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarahal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilulog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi na iba sa mga tao,
at kay dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Malakias na ang Panginoong hinahanap ng lahat ay darating sa kanyang templo. Isang malinaw na propesiyang naganap sa kapistahang ating ipinagdiriwang ngayon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko sa aking sugo upang hindi ang daraanan ko, upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon ng iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makakapagtagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para sa humatol sa dadalisay niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayoy magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalihin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang haring kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ng sulat sa mga Hebreo na kinakailangang matulad ang Panginoon sa mga tao sa lahat ng paraan, kabilang ang pagdadala sa Kanya sa templo upang iharap sa Diyos at tubusin ayon sa itinatakda ng kautusan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, dinala ni na Jose at Maria si Jesus sa templo sa araw ng paglilinis sa kanila. Siya ang Panginoong hinahanap na dumating sa kanyang templo,
bilang isang panganay na kailangang tubusin ayon sa kautusan ni Moises. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganin na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At tagandog sila ay sa iningi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanyang Espiritu Santo at nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ay pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nandalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hiningi ng kautusan. Siya'y kinalo ni Simeon, itinagpuri sa Diyos ng wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong linggo ay break muna tayo sa ordinary time na Sunday. Supposed to be fourth Sunday ordinary time tayo. Bagkus ay ating pinagdiriwang dakilang kapistahan ng pagdadala kay Jesus ang Panginoon sa templo ng Jerusalem. Isa ito sa mga kapistahan na kapag natapat po ng linggo ay talagang ipinagdiriwang ng malakihan ng ating inang simbahan. Pero ano ba ang kapistahang ito? Una, sa matandang liturhiya ng simbahan natin, ito'y bahagi pa ng Christmas season. 40th day after po ng kapanganakan ni Jesus, ito yung naganap. Dinala siya sa templo. Kaya sa old liturgy ng simbahan, bahagi pa ito ng Christmas season ng ating inang simbahan. Pero anong dahilan ng pagdadala? Anong dahilan ng pagdadala? Ito'y tanda ng pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo na ang bawat panganay na lalaki ay dadalhin sa templo, iaalay, sapagkat siya ay inakatalaga sa ating Panginoon. At si Jesus bilang panganay o yung unang anak ni Maria ay inang nararapat sa kanya. Dalhin siya sa templo at doon ay italaga sa ating Panginoon. Ito yung katuparan na ipinahayag sa ating unang pagbasa sa aklat po ni Propeta Malakias, kung saan sabi doon ay darating na bigla ang iyong Panginoon sa templo na hindi nyo nalalaman. At doon sa pagdating niya ay magdudulot siya ng kaliwanagan sa bansa. So ito'y paggunitan natin sa pagdadala kay Jesus o pagtatalaga sa Kanya sa ating Panginoon. Kayon, dito rin ginugunita yung ritual purification ng mga Hudyo. Kasi sa mga Hudyo, kapag ang isang babae
ay nanganak at nilabasan kasi siya ng dugo, tinuturing siyang marumi. Kaya after 40 days ay sumasailalim din ng ritual of purification ang mga nagsilang na babae. Sa paglipas po ng panahon, dito po ay makarating sa Roma. Kasi ito yung pinagdiwang sa Jerusalem, 3rd century. Pero sa paglipas ng panahon na ito po ay makarating na sa Roma, sa pangunan ng Santo Papa po noon, ang mga Frances po ay meron na tawag na Candle Mass, na kung saan bago ipagdiwang ang araw na ito ay meron silang prosesyon ng lighted candles at ito ay binabasbasan. Kaya ito'y inadapt rin ng simbahan. Kaya sa araw ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, ay ginagawa rin natin yung pagbabasbas ng kandila na katulad ng ginawa natin sa pasimula ng pagdiriwang natin. Nagbasbas tayo ng kandila at yan po ay iuwi nyo na mamaya. Kaya sa likod ng marhabang kasaysayan ng kapistahang ito, mga kapatid, ng pagdadala kay Jesus sa templo ng ating Panginoon, dalawang bagay pong nasa yung pagtuunan natin ng pansin. Yung una ay yung pagtatagpo, yung encounter. Sino nagtagpo dito? Si Jesus at si Simeon. Kung nung Epifania, ang pinagdiwang natin ay yung pagpapahayag ng Panginoon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga mago na dumalo sa Kanya, sa pagkakataong ito, hindi lang basta pagkapay, kundi ito'y pagtatagpo ni Jesus at ni Simeon. Bakit mahalaga si Simeon? Sapagkat si Simeon po ay nagpahayag ang Diyos sa kanya na hindi siya makakaranas ng kamatayan hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas. Kaya araw-araw pumupunta sa Simeon sa templo sa pag-asa na darating pagkakataon, matatagpuan niya o makikita niya at makikilala ang tagapagligtas. At iyan ay inaasam ng bawat Hudyo na in their lifetime, makita nila ang tagapagligtas na ipinangako. At yun yung nagkaroon ng katuparan kay Simeon. Kaya nga, dun sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ano na lamang sinabi ni Simeon? Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang pangakong tagapagligtas. Handa na siyang mamatay sapagkat nakita na ng kanyang mga mata ang tagapagligtas. Pagtatagpo ng ipinangako sa pinangakuan. At mahalaga ito yung unang pinapaalala sa atin ng kapistahang ito. Yung mga pagkatagpo na nararanasan natin sa Panginoon. Sa bawat pagdiriwan ng banal na misa, ang Diyos ay nakikipagtagpo sa atin at tayo nakikipagtagpo sa Diyos. Sa tuwing tayo nagdarasal, nakikipagtagpo tayo sa Diyos. At ano yung mahalaga sa pagtatagpo natin at ng Diyos? Sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, ay upang tulungan tayo. Si Jesus na magkatawang tao, naranasan niyang lahat. At dahil naranasan niya ang lahat ng naranasan natin maliban sa pagkakasala, alam niya ang pinagdadaanan, alam niya ang karanasan ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga na sa anumang karanasan natin sa ating buhay, nakikita natin, nakikilala natin, nakakatagpo natin ang ating Panginoon. Katulad ni Simeon, nakilala niya ang tagapagligtas. At tayo, nawa, yun din ang maranasan natin. Na sa namang bahagi ng buhay, sa namang karanasan natin ng ating buhay, makita natin na kasakasama natin parati ang Diyos. Nakasakasama natin parati ang Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo kaninang umaga po, kasi doon sa Ebanghelyo kaninang umaga, nung tumabog sila sa lawa, merong dumating na unos.
Natakot yung mga alagad. Ano na sinabi? Panginoon, hindi niyo ba alintana? Lulubog na tayo. Ano na sinabi ng Panginoon? Tumigil ang hangin, pinatahimik ang alon. Sa mga ganung pagkakataon, mga kapatid, sa mga unos ng ating buhay, doon pinamamalas si Jesus na tayo kasama niya. Siguro nagtataka tayo, may mga pagkakataon na napakaraming pagsubok. Dasal tayo ng dasal, pero para tahimik ang Diyos. Pero hinahayaan ng Diyos sa mga pagsubok sa ating buhay upang matuto tayong magtiwala pa rin sa Kanya. Upang matuto tayong magtiwala pa rin sa Kanya, na tayo ay Kanyang sinasamahan, na tayo ay Kanyang hindi iiwan. Encounter with God. Pangalawa, yung mahalaga rin, na sa pagtatagpo natin pagkipagtagpo natin sa Panginoon, siya bilang liwanag. Dalhin natin ang liwanag na ito. Ang kandila po, ito'y matandang simbolo ng Panginoon. Kaya nga pag Easter season, meron tayong Paschal candle. Sapagkat ang kandila nagdiringas ay matandang simbolo ng Panginoon sa ating simbahan. Dadalhin nyo yan sa inyong mga bahay at kailan nyo sisindihan iyan. Huwag nyo hong i-display. Huwag nyo rin gamitin sa pagsindi ng kalan. Lagay nyo po sa altar, sa kwarto ninyo, kapag tayo magdarasal, sindihan natin. Kapag may problema, nakaranasan ng kadiliman sa ating buhay, sindihan natin ang mga kandilang iyan. Sapagkat sa gitna ng kadilimang naranasan natin, iti nagpapaalala, hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag. Hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag. Merong isang awitin, sabi, it is better to light a candle than to curse darkness. Kasi di ba pag maraming problema, galit na galit tayo. Sinusumpa natin lahat. Sa halip na sumumpa tayo, magsindi tayo ng liwanag, ng kandila. At doon magpinapaalala sa atin na tayo ay tinatanglawan, nililiwanagan ng ating Panginoon. Natatandaan ko nung kami bata, sa tuwing may bagyo, at talagang dumadaan na yung bagyo doon sa, halimbawa sa atin sa Bulacan, ang sinasabi kaagad sa amin, magsindi kayo ng kandila sa altar. Magsindi kayo ng kandila sa altar. Tapos, habang nasa harapan kayo ng altar, bilang isang pamilya, sabay-sabay kaming nagdarasal. Doon ay papanatag namin ang aming mga sarili. Kasi di ba pagka bata, takot na takot ka sa bagyo. Kasi nadidinig mo yung lakas ng ihip ng hangin, yung ugong, tatakot ka. Pero nung ganun mga karanasan, nawawala yung takot. Nawawala yung pangamba. Mga kapatid, si Jesus ang liwanag na tatanglaw sa kadiliman. Alam niyo na sinaunang panahon, pag sinabing ikaw ay Kristiyano, ang ibig sabihin ng Kristiyano ay tagadala ng liwanag. Noong unang panahon ng simbahan, pag sinabing ikaw ay Kristiyano, ikay tagadala ng liwanag. At kapag dala natin ang liwanag ng Panginoon, saan man may lumbay, napapalitan ng kagalakan. Kung saan man may takot, nakapagdudulot tayo ng kapanatagan. Kung saan may alitan, maaari tayo makapagdulot ng kapayapaan. Ang isang Kristiyano,
tagadala ng liwanag ng ating Panginoon. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariam Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa haton ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Hilingin natin sa Amang may kapal na puspusin tayo ng pananabik sa pagkipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, tanglawan kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan kami ng iyong liwanag. Hinintay ni Simeon ang katubusan ng Israel. Punuin nawa tayo ng pag-asa sa ating katubusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong liwanag. Kinalong ni Simeon ang mga bata at nagpuri sa Diyos. Magpuri nawa tayo sa pagtanggap natin kay Kristo sa sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong liwanag. Natunghayan ni Simeon ang liwanag ng pagliligtas ng Diyos. Itaboy nawa ng liwanag ni Kristong nasa atin ang anumang kadiliman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong liwanag. Nagalak sina Simeon at Ana sa pagkatunghay kay Jesus. Manatili nawa sa puso ng mga nagtalaga sa Diyos ang kagalakan at maging halimbawa sila ng pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong liwanag. Hiniling ni Simeon na siya'y kunin na ng Panginoon, naway makasama ni Simeon ang mga yumaong nanabik sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan kami ng iyong liwanag. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Sinagan mo kami na iyong liwanag upang mapawi ang kadiliman sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kay mga kapatido pang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa kabubuhay ng salibutan ay may handog ang tupang maamot walang bahid dungis, si Jesus na iyong anak na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kay dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siyang bibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siyang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na mo dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandaang loob na kinamtangganap ni Simeon noong natupad ang kanyang inaasam, na wag mo nang mamatay hanggang di nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ng walang maloy na buhay na sa pagtahak namin sa landas sa pakikipagtagpo sa aming Panginoong Jesus, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at maging tagapagdala ng liwanag ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.